guys! Welcome back to my channel. So for today's video ay ituturo ko naman sa inyo kung paano natin gagawin yung belt para sa ating passport invitation. So kung halimbawa ay ayaw ninyong gumamit ng mga ribbons tulad nito, kung ayaw ninyong maglagay ng ribbon dito, or maglagay din ng ribbon dito, at kung sakali man na ayaw na ninyong bumili ng ribbon dahil dagdag gastos yun, ang video na ito ay swak para sa iyo dahil ituturo ko sa inyo kung paano natin gagawin yung belt para dito sa ating passport invitation. So ang kakailanganin lang natin dito ay kung ano lang din yung paper na ginamit natin dito sa ating passport invitation. So ituturo ko naman ngayon ay kung paano natin gagawin yung layout using Microsoft Word. So ipapakita ko ulit sa inyo yung aking screen. So i-prepare ninyo yung inyong Microsoft Word document, and of course kung ano yung paper na gagamitin ninyo dahil ididepende ulit natin yung paper size or yung size nitong ating Microsoft Word document sa kung ano yung paper size na gagamitin ninyo or pagpiprintan ninyo. So i-prepare nyo na yung inyong Microsoft Word at punta na tayo ngayon doon sa aking screen para ituro ko na sa inyo yung layout para sa belt ng ating passport invitation. Nandito tayo ngayon sa aking screen at ang nakikita ninyo ay yung default na paper size dito sa Microsoft Word document. So, papalitan natin yan, or lagi kong sinasabi sa inyo sa mga videos ko na kailangan natin palitan yung paper size dito sa document or Microsoft Word document. Depende sa kung ano yung paper size na gagamitin ninyo. Since ang gagamitin ko na paper size ay A4 or photo paper na may size na A4, yun ang gagamitin ko dito. Pero halimbawa naman kung ang gagamitin ninyo ay short or may size na 8.5 by 11, of course yun ang kailangan ninyo piliin dito. Or kung long naman or may size na 8.5 by 13, of course kailangan ninyo na palitan yung paper size sa Microsoft Word document. So ang gagamitin kong size ay A4 size, of course kailangan ko siyang palitan. So pupunta lang tayo ng layout, size, and of course hanapin natin yung A4. Okay? Ngayon naman, pupunta ako ng insert. Punta tayo ng shapes. Kunin natin yung box at i-drag natin dito. Ngayon naman ay pupunta tayo ng height at papalitan natin ito ng 1 inch. Dito naman sa width ay papalitan natin ito ng 8 inches. Okay? So, i-zoom ko lang ng konti. Palakin ko. Ayan. Ngayon naman, ayusin ko lang siya ng konti dyan. At papalitan natin yung kanyang color background. So, pupunta tayo ng shape fill. So, piliin ninyo kung ano yung kulay ng inyong invitation or yung color motif ninyo. So, of course, yun yung pipiliin ninyo. Since ang sample ko ay ito, yung navy blue or itong dark red. So, yun yung pipiliin ko. Pero, pipili ako siguro itong red na lang muna. So, pupunta ako dito sa dark red. And then, sa outline naman, yung lagi kong pinipili, which is itong light gray. And then, yung weight na 1/4. Next naman, ay punta tayo ulit ng insert. And then, shapes. Kuha ulit tayo ng box at i-drag natin kahit saan dyan. And then, right-click natin. And then, add text. Pagkatapos, ay ilagay natin yung name ni groom and name ni bride. Next ay i-highlight natin yan. Patay ng shape fill, no fill. Outline, no outline. And then, ilagay natin dyan. At okay na ako dyan sa kulay na white para sa kanyang text fill. Next naman ay pupunta ko ng home. Palitan natin yung kanyang font style. So, ito yung pipiliin ko, yung Edwardian script. And then, yung kanyang font size ay papalitan ko ng 30. So, medyo maliit yan, kaya i-highlight natin yung name ng groom and yung name ni bride. And then, papalitan ko yung kanyang font style or font size ng 50. Ngayon naman, ang gagawin na lang natin dyan ay ilalagay natin sa bandang center. Ayan. So, kung hindi ko pa nababanggit sa inyo, ay meron akong 6 na style na pwede ninyong pagpilian. So, ano yung ipapakita ko sa inyo, pumili na lang siguro kayo kung ano yung bet ninyo or depende sa preference ninyo. So, ito yung una. So, kung nagustuhan ninyo, pwede na ganito yung gawin ninyo. Sobrang simple lang niya. Next naman, yung pangalawa naman, yung ipapakita ko sa inyo. So, una, pupunta tayo ng insert, shapes.
kuha ulit tayo nitong ating rectangle or square or box or kung anong shape man yan. Basta ganyan yung shape niya. And then, punta tayo ng height. So, pare-pareho lang yung kanyang height and yung kanyang width. And then, papalitan ulit natin siya ng shape fill. So, halimbawa, ito naman yung pipiliin ko. So, depende lagi yan kung ano yung color motif na inyong invitation. Next naman, isi-center lang natin ng kaunti. Next naman ay ika-copy and paste ko yan para mag-duplicate. And then, pupunta ko ng shape fill. Lalagay ko ay ang white background. And then, tatanggalin ko yung kanyang outline. So, no outline. Ngayon naman ay pupunta tayo dito sa width. And palitan natin ito ng 3.5. Pagkatapos, ilagay natin ito sa center. Okay? Ngayon naman, ay pupunta ako ng insert. So, pwede din na ito, i-copy nyo na lang kung halimbawa na ginawa nyo yan. I-copy nyo na lang siya. So, parang copy and paste, and then i-drag nyo dito. Tapos, palitan nyo na lang yung kanyang color. Pero since halimbawa naman na isa lang talaga yung pinili ninyo and yun yung gagayahin ninyo, of course, kailangan natin pumunta ng insert, shapes, and then of course yung box again, and then drag, right click, add text, name ng groom, and name ni bride. Katapos ay highlight natin yan, tayo ng shape fill, no fill, outline, no outline, text fill ay of course yung color na ginamit ko dito, which is yung navy blue or dark blue. Pagkatapos ay pupunta ako ng home, font style, Edwardian script again, and then yung sa font size na 30. Okay? So, since maliit yan, i-highlight ulit natin yung name ni groom and name ni bride. And then, palitan natin ito ng 50. And then, i-center lang natin. So, ayan, meron na tayong dalawa. So, pumili na lang kayo kung alin dyan yung mas bet ninyo. Okay? So, meron ulit ako ipapakita sa inyo, which is yung pangatlo. So, yung pangatlo, parang ang ituturo ko na lang siguro dito is kung paano talaga siya gagawin from the beginning. So, pumili na lang kayo and then siguro i-skip nyo na lang kung alin dito yung gusto ninyo. So, punta ulit tayo ng insert, shapes, kuha tayo ng box, and then drag. And then, punta tayo dito sa height, which is, palitan natin ng 1. Sa width, which is yung 8 naman. Okay? Next naman ay yung shape fill. Of course, depende talaga yon. So, kung ano yung color motif ninyo, as ulit kung sinasabi, basta mag-focus na lang kayo sa kung ano yung color motif ninyo at yun yung pipiliin ninyo. Okay? So, halimbawa, ito yung sa akin, dark red. Dito naman sa outline ay no outline. Okay? Ang next na gagawin ko naman ay pupunta ako dito sa insert again, shapes, and kukunin ko ulit itong box at idadrag ko naman dito. So, ang gagawin naman natin ngayon dito ay pupunta tayo ng height. So, papalitan natin ito ng size na 1.5 and then yung width naman niya is 1.5 also. Pagkatapos, i-center lang natin dito pero isasagad natin dito sa dulo. So, parang magiging ganyan siya. Next ay yung shape fill, gagawin ko siyang white yung kanyang shape fill, and then yung kanyang outline ay yung kulay niya mismo, color motif natin. Okay? Ngayon naman pupunta tayo ng insert, shapes, another box, drag natin, and then right click, add text, and yung initial ni groom. So ito yung sample initial ko para sa groom. And then, highlight natin. Punta tayo ng shape fill, no fill, outline, no outline, text fill, and piliin ninyo yung inyong color motif. Punta tayo ng home, yung ating font style,
And dito naman sa size ay gagawin natin na 60. Then, i-transfer natin dito sa may box na ginawa natin. Ngayon naman sa inyong keyboard, pindutin ninyo ang Ctrl-C plus Ctrl-V. And then, itong second naman, ay palitan natin ng initial ni Bride. Okay? And then, ayusin lang natin. Tapos, pindutin natin yan. At i-center natin itong dalawang ito. Ayan. So, yan naman yung pangatlo na layout para sa belt natin. Okay? So, pang-apat naman, pupunta ulit ako ng Insert, Shapes, Box, drag ko ulit na ganito, and then, punta ako ng Height, papalitan ko siya ng 1. So, width naman ay papalitan ko ng 8. Okay? And then, piliin natin kung anong kulay yung ating color motif. So, halimbawa sa akin ay itong dark blue. And then, dito sa outline ay no outline. Next naman ay pupunta ako ng Insert, Shapes, and this time naman ang pipiliin ko ay yung circle. Ayan. So, kung halimbawa circle yung gusto ninyo, pwede na ito yung inyong gayahin. So, i-drag natin yung ating circle. And then, punta tayo ng height at palitan natin ito ng 1.5. Oh, sorry. 1.5 by 1.5. And then, okay. Pagkatapos, ay ilagay natin ulit dito sa center. And then, dapat sagad lang lagi siya dito sa dulo. So, huwag nyo nang pansinin yan dahil kapag ikakat naman natin yan, isasama natin yan ng gugupitin. So, matatanggal din yan. Next naman, ay pupunta tayo ng shape fill. Ilagay natin ang white. And then, sa outline naman ay yung ating color motif. Next, ay punta tayo ng Insert, Shapes, another box, drag, right-click, add text, initial ni groom, and then highlight, shape fill, no fill, outline, no outline, sa text fill ay yung inyong color motif. Okay? Home, font style, piliin natin yan. And then sa font size ay 60. So, parang paulit-ulit lang yung tinuturo ko sa inyo, pero maganda itong practice para makasanayan ninyo yung paggawa ng layouts dito sa Microsoft Word. So, i-drag na natin yung ating initial letter, copy and paste, and then palitan natin ng initial ni Bride. And then, ayusin na lang natin. And then, i-center natin itong dalawang ito. Okay, so meron na akong naituro na 4. So, siguro sa 4 na yan, meron na kayo napili, pero meron pa rin akong ituturo sa inyo na 2 pa. So, yung pang-5 naman ay, ito, punta tayo ulit ng Insert, Shapes, yung box, and then, i-drag ulit natin dito. Okay, next ay punta tayo ng Height, palitan natin ng 1. Yung Width ay palitan natin ng 8. And then, ayusin lang natin dito. Ngayon naman, pupunta tayo ng shape fill. Piliin yung color motif, outline, no outline. Punta tayo ng insert, shapes, circle, drag yung circle, height. Punta tayo ng height. Ang height natin is 1.5. Sa width naman, ang ilalagay natin is 2. Okay. And then, i-drag natin yan dito at i-center natin. So, isagad natin lagi dito. Next ay shape fill, white, outline, yung color motif. Punta ulit tayo ng insert, shapes, box, drag, right-click, add text, initial ni bride or ni groom, initial ni groom, highlight, shape fill, no fill, outline, no outline, text fill, color motif, and then i-drag natin dito para makita. Punta tayo ng home, font style, Edwardian script,
And then font size ay 60. Okay. And then copy and paste. Highlight. Initial naman ni bride. And then ayusin na lang natin. Tapos i-center natin itong dalawang ito. O, diba? So meron na tayong 5. Ngayon naman yung huli na ituturo ko sa inyo ay, of course, pabalik ulit tayo ng insert, shapes, yung square or yung box, drag natin. Punta tayo ng height, 1, width is 8, and then okay. Ngayon naman ay piliin natin sa shape fill yung color motif, outline, no outline. Punta ulit tayo ng insert, shapes, hanapin natin yung hexagon, which is this one. Ito yung hexagon. And then, drag natin. Punta ulit tayo ng height. Palitan natin ng 1.5. Sa width naman, ay palitan natin ng 2. And then, ilagay natin ulit dito sa dulo. Sa shape fill, palitan natin ng white. Outline, no outline. Sa outline, yung color motif. Ayan. And then, next ay, punta tayo ng insert, shapes, another box, drag, right-click, add text, initial ni groom, highlight, shape fill, no fill, outline, no outline, text fill, color motif, home, font style, Edwardian script, font size, 60. And then, move natin ito. Next, Ctrl-C and Ctrl-V. Initial ni bride. And then, i-center na lang natin yan. Ayan. So, siguro, na-practice na ninyo since paulit-ulit lang naman yung ginawa natin. And naipakita ko na sa inyo yung 6 na layout natin para sa passport invitation belt. So, ito yung mga samples ko. So, ito yung una, which is parang plain lang siya. Pangalawa is parang, hindi ko alam kung ano yung pantatawag ko dito. Basta, hindi siya purely na colored. Next naman ay square, circle, oblong, and hexagon. So, ito yung mga simple and sobrang dali lang na gawin na layout para sa ating passport invitation belt. So, meron akong ipapakita sa inyo na ginawa ko kanina. So, itong mga pinakita ko sa inyo is mostly yung colored, yung pinaka-belt niya. Pero yung sa monogram is white lang siya. So, ipapakita ko naman sa inyo itong ginawa ko kanina para pwede ninyo na pagpalitin ng kulay. So, papakita ko sa inyo. Ayan. So, ito yung una natin na ginawa kanina. So, kung gusto ninyo na colored yung kanyang background, pwede din ganito. Pero pwede din naman na plain. So, pwede na ganito naman yung gawin ninyo. And kanina, ito naman yung ginawa natin. So, dito yung area at dito yung area na colored. Sa loob naman ng pangalan ay nandoon, or I mean, plain white lang siya. Pero ang ginawa ko is, ginawa ko ngayon dito na colored siya. And then, yung sa gilid naman ay white plain lang siya. So, pili na lang siguro kayo kung alin yung nasa preference ninyo, kung alin yung mas bet ninyo. Pangatlo naman, ay ganito. Ito yung ginawa natin kanina, which is colored yung kanyang belt and white yung kanyang monogram. Pero dito, ang ginawa ko naman ay white yung kanyang belt and colored yung kanyang monogram. So, pumili na lang kayo kung alin yung mas bet ninyo. Ito naman yung sa pang-apat. Ayan. So, kung gusto ninyo na colored yung sa monogram, pwede na ganito yung gawin ninyo. Next naman sa oblong, ganito naman yung kanyang itsura. And sa hexagon naman ay ganito. Ayan. So, pumili na lang kayo kung alin yung gusto ninyo dito sa mga layouts natin.
So ayun, ipakita ko na sa inyo kung gaano kadaling gawin itong ating passport invitation belt using Microsoft Word. So sana nasundan ninyo at pumili na lang kayo kung alin dito yung gusto ninyo or sa tingin ninyo mas babagay doon sa inyong passport invitation. So kung halimbawa na ayaw ninyong gumamit na ng ribbon or ayaw na ninyong bumili ng ribbon since dagdag gastos ito, pwede na lang na mag-print na lang kayo ng belt at yun yung gagamitin natin dito. So ayun, sana nasundan ninyo yung paggawa natin ng layout using Microsoft Word dahil sobrang dali lang niya. And sana nakatulong itong video na ito para sa inyong passport invitations. So ayan, thank you so much for watching and kung may mga request and suggestion pa kayo, mag-comment lang kayo dyan sa baba at gagawa natin yan ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa akin next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!